Ang UPSC ang pinakamahirap na pagsusulit sa serbisyo sibil sa India, kung saan mahigit 1.3 milyon katao ang naglalaban para sa humigit kumulang 1,000 pwesto. Ang sino mang makapasa sa pagsusulit, na ito ay maaaring direktang makapasok sa makapangyarihang klase ng serbisyo sibil na magbabago sa kanilang kapalaran. Ang pagsusulit ay tumatagal ng 1 taon, mula sa pagpaparehistro hanggang sa huling resulta. Una ay ang preliminaryong round ngayong Hunyo, na may mga tanong mula sa iba't ibang larangan, mula sa kasaysayan, heograpiya, hanggang sa siyensya. Ngunit simula pa lamang iyon, dahil maliit na bahagi lang ng mga kalahok ang makakatuloy sa pangunahing pagsusulit sa Oktubre. Ang mga natira ay kailangang sumabak sa 9 na araw na pagsusulit, sunod-sunod na 9 na sanaysay. Bawat pagsusulit ay tumatagal ng 3 oras, na nagpipilit sa mga mag-aaral na patuloy na suriin ang tanong, ayusin ang mga ideya, at magsulat ng libu-libong salita ng may malinaw at lohikal na argumento. Ang pagsusulit ay hindi lamang nangangailangan ng malawak na kaalaman, kundi pinipilit din silang harapin ang mga sitwasyon sa pamamahala, etika, at lipunan bilang isang taong malapit na may responsibilidad sa makinarya ng Estado. Pagkatapos makapasa sa pangunahing pagsusulit, kailangan pa nilang sumailalim sa huling panayam, sa harap ng lupon ng mga hurado. Hindi lang kaalaman ang sinusuri, kundi pati na rin ang pag-iisip, ang pagpili, at ang katatagan ng bawat isa sa harap ng mahihirap na sitwasyon. Sa huli, sa mahigit 1.3 milyong nagparehistro, mga 1,000 lang ang nakatanggap ng abiso ng pagtanggap. Para sa karamihan ng mga Indian, hindi lang ito isang pagsusulit kundi ang pinakamaikling daan para magbago ang kanilang buhay. Mula sa katayuan ng kita hanggang sa kung paano sila tinitingnan ng iba, lahat ay nagbabago. Para naman sa mga nasa top, ang pinto sa IAS o IPAS ay magbubukas. Dinadala sila sa mga posisyong maaaring magpasya sa kapalaran ng isang buong rehiyon. Sa mahigit 1 milyong tao, may isang binata na hindi pa nakakatapos ng 12 baitang. Ang pangalan niya ay Manoj. Mula siya sa Chambal, isang lugar na kilala sa pagnanakaw at pandaraya sa pagsusulit, kung saan inakala niyang maninirahan siya habang buhay, na hindi makalabas noon. Si Manoj ay nakaupo sa bubong, tahimik na naghahanda ng kanyang kodigo, tulad ng ibang estudyante sa Chambal. Sa sandaling iyon, isang opisyal ng gobyerno na nakasuot ng kaki ang nagdala ng bisikleta sa bahay. Dala niya ang suspension letter para kay Ramveer, ang kanyang ama. Lumalabas na noong nakaraang araw, pinatawag si Ramveer sa opisina at pinilit na pumirma sa papel na nagpapatunay na naipamahagi na ang mga binhi sa mga magsasaka. Tumanggi siya at iginiit na ang mga binhing iyon ay hindi pa nakakarating sa mga tao, dahil ibinenta na ng kapitan ng bayan sa black market. Dahil sa hindi pagpirma sa mga pekeng dokumento, si Ramveer ay pinagalitan ng kanyang nakakataas at agad na sinuspinde sa trabaho. Umapaw ang kanyang galit, minura pa niya ng harapan ang mga nakakataas at ang alkalde, na mga manluloko at magnanakaw sa mga mahihirap na magsasaka. Gabing iyon, nakaupo ang buong pamilya sa ilalim ng malabong ilaw. Pinag-uusapan ang suspensyon ni Ramveer. Sa gitna ng nakakasakal na atmosperang iyon, tahimik na pinagmamasdan ni Manoj ang lahat. Dumating na rin ang huling araw ng pagsusulit. Sa lumang paaralang itinayo ng alkalde, pumasok ang mga estudyante sa silid ng may ganang loob, dahil naniniwala silang makakapandaya pa rin sila gaya ng dati. Pagkapasok sa klase, pinapunit ng guro ang lahat ng kodigo nila. Nagulat ang buong klase, ngunit agad niya silang pinakalma sa pagsabing hindi na nila kailangang magtago ngayong taon, dahil isusulat na niya ang lahat ng sagot sa pisara para sa mga estudyante. Kinokopya. Habang masayang naghihintay ang klase na kopyahin ang mga sagot, isang batang deputy superintendent, si Dushyant Singh, ang biglang dumating. Agad siyang inanyayahan ng principal sa kanyang opisina, at sinubukang ipaliwanag na ang pagpapadaya sa mga estudyante ay para lang matulungan ang mahihirap na bata na makakuha ng diploma, para makahanap sila ng trabaho sa hinaharap. Ilang maikling tanong lang ang ibinalik ni Dushyant Singh. Pagkatapos ay tumawag ang mayor, ngunit ibinaba ni Dushyant Singh ang telepono sa kalagitnaan ng usapan. Nanakat na ang punong guro, at binanggit ang mga kahihinatnan kung babagsak ang mga anak ng mga kriminal sa lugar. Pero si Dushyant Singh ay hindi nagbago ng paninindigan. Sa huli, sinubukan siyang suhulan ng punong guro, ngunit agad itong pinapiktura ni Dushyant Singh bilang ebidensya bago ito ipinadala sa kulungan. Natapos ang pagsusulit ng walang pandaraya, Manoj, siya at halos lahat ng estudyante sa nayon ay bumagsak. Nang dumating ang balita sa bahay ni Pushpa, hindi na niya napigilan ang sarili at sinisi ang kanyang asawa, dahil sa pagpapabeya sa pamilya para ituloy ang kaso. Sinabi niya na bumagsak ang kanilang anak at wala na silang pera. Ngunit gusto pa rin niyang asikasuhin ang mga malalaking isyu sa lipunan. Agad na pinutol ng lola ang usapan.
Sabi na huwag nang isipin ang pensayo ni Pushpa. Lalong nagalit, sinisi pati ang biyenan, at ang asawa dahil sa pagkapit sa kanilang prinsipyo. Habang walang nag-iisip sa buhay ng buong pamilya noon, nanatiling tahimik si Ranveer, hanggang sa kinulit siya ni Pushpa. Bago siya dahan-daang sumagot, sagot na nagmamalasakit siya sa buong bansang ito. Dahil sa sinabing iyon, si Pushpa ay natulala sa loob ng bahay. Pinili ng ama na labanan ang kawalang katarungan. Nanatiling matigas ang paninindigan ng lola habang tahimik na pinagmamasdan ni Manoj ang lahat. Si Ranveer ay nag-impake para umalis at magsampa ng kaso. Pinigilan siya ng asawa at nagmakaawang huwag umalis, ngunit tinabig siya ni Ranveer. Iniabot ng asawa niya, at sinabing kailangan niyang lumaban para sa dangal at katarungan. Hindi na siya napigilan ng kanyang asawa. Tinanong lang siya kung balak ba niyang lumaban ng gutom. At tahimik na iniabot sa asawa ang isang baon na pagkain. Tinanggap ito ni Ranveer at naglakad palayo ng gabing iyon. Sina Manoj at Kamlesh ay nakauwi ng napakagabi na. Galit na nagtanong ang ina kung bakit hindi sila magkapatid sa bahay para ihatid ang kanilang ama, ngunit hindi sumagot si Manoj. Sinabi niya sa kanyang ina na ipikit ang mga mata nito at inilagay ang pera sa kamay niya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, natigilan siya. Masayang sinabi ni Manoj na mula ngayon, makakakita na ang pamilya ng pera. Dahil nagsimula na silang magkapatid na magmaneho ng auto-rickshaw. Ang isa ay nagmamaneho at ang isa ay konduktor. Nang marinig iyon, malamig na sinabi ng lola, mabuti na lang at ang kanilang lolo ay wala na para masaksihan ito. Ngunit si Manoj ay hindi nag-abalang makinig. Masaya pa rin siyang nagkwento tungkol sa kanyang bagong trabaho. At sumang-ayon din si Kamlesh. Mula noon, araw-araw ay maaga nang umaalis ang magkapatid para magmaneho ng tricycle. Dumadaan sa mga kalapit na nayon at bayan para kumita ng pera para sa kanilang pamilya. Isang araw habang namamasada sila, hinarang sina Manoj at Kamlesh ng mga tauhan ng kapitan ng bayan. Sinabi nitong bawal ang mga sasakyan sa lugar na iyon dahil ang bus lang ng kapitan ang may pahintulot na magsakay ng pasahero. Kahit puno na ang bus, pinilit pa rin nitong ilipat ang lahat ng pasahero ng magkapatid doon. Nag-init ang ulo ni Kamlesh. Sumagot at inatake siya gamit ang tsinelas bago umalis kasama ang pasahero. Pauwi na sila. Hindi pa man natutuwa ang magkapatid. Sa kinita nilang pera ay hinarang na sila ng pulis. Pinababa sila ng sasakyan. Ang mga pasahero ay pinasakay sa bus, habang ang magkapatid ay dinala sa istasyon ng pulisya kasama ang kanilang tricycle. Ang tanging pinagkukunan nila ng kabuhayan sa istasyon ng pulisya. Agad namang nakilala ng mga tauhan ng punong bayan ang magkapatid. Naintindihan ni Kamlesh na pakana nila ang lahat, kaya't diretsahan niyang tinawag na alagad ng punong bayan ang mga pulis. Agad namang binalingan ng mga pulis at ininsulto ang kanilang ama, lalong ikinagalit ni Kamlesh. Sa gitna ng galit, nabanggit pa niyang kukunin niya ang baril ng kanyang lolo. Pero agad na naunawaan ni Manoj na isa itong patibong. Kung gagawin nga iyon ni Kamlesh, magkakaroon ng dahilan ng mga pulis para kumilos. Sa gitna ng pagpapanik, iisang tao lang ang naisip ni Manoj na makakapagligtas sa kanyang kapatid, si Dushyant Singh. Gabi na nang tumakbo si Manoj sa bahay ni Dushyant Singh at desperadong tumawag. Hinarang siya ng gwardya. Gabi na noon pero nagpumilit pa rin siyang makipagkita. Sa huli, lumabas si Dushyant Singh para pakinggan si Manoj, na nagsabing naaresto ang kuya niya, at kinumpis ka rin ang kanilang tricycle. Sinabihan lang siya ni Dushyant Singh na bumalik na lang bukas at pumasok na sa bahay. Dahil sa sagot na iyon, natulala si Manoj sa harap ng gate habang nakatingin kay Dushyant Singh, at nagtanong kung bakit ang kanilang mga usapin ay laging kailangang maghintay hanggang bukas. Inulit mo ang kwento kung paano si Dushyant Singh ay dumating sa oras upang pigilan ang pandaraya sa silid-aralan, ngunit sa pagkakataong ito, nang ang iyong kapatid ay nasa panganib ngayong gabi, sinabi ni Dushyant Singh na maghintay. Diretsahan mong sinabing hinahamak mo ang katapatang ganyan. Pagkarinig nito, si Dushyant Singh ay huminto, lumingon, at tinanong si Manoj na ikwento ang lahat. Pagkatapos, agad niya itong dinala sa presinto. Doon, nag-imbento agad ng kwento ang mga tauhan ng mayor na nagpuslit daw ng alak si Kamlesh at nasagasaan pa ang paa ni Dushyant Singh. Malamig lang siyang nagtanong kung iyon nga ba ang paa na iyon. At iniutos na palayain agad si Kamlesh. Habang inihahatid ang magkapatid pa uwi, kinakausap ni Dushyant Singh si Manoj. Sinabi niya na ang kanyang ama ay tapat din. Ngunit ang katapatan na iyon ay naging dahilan lamang upang siya ay masuspinde ng paulit-ulit. Kaya dati, naisip niya na ang pagiging matapat ay walang silbi. Pagkatapos ay sinabi niya na pagkatapos niyang makilala si Dushyant Singh, naiintindihan niya na ang mga tapat na tao, kapag may kapangyarihan ka lang talaga makakagawa ng pagbabago. Pagkarinig nito, sinabi lang ni Dushyant Singh na siya ay mandaraya pero napakatalino mag-isip. Nang malapit na sa bahay, tinawag ni Manoj si Dushyant Singh at sinabing gusto niyang maging katulad nito.
Tiningnan siya ni Dushyant Singh at sumagot ng maikli, kung gusto mo, itigil mo ang pandaraya. Umalis ang sasakyan at naiwang tahimik si Manoj. Nang tanungin ni Kamlesh ang kapatid kung bakit niya gustong maging katulad ni Dushyant Singh. Sinabi ni Manoj na gusto niyang maging isang dakilang opisyal ng pulisya na gaya niya. Sinabihan siya ni Kamlesh na magsumikap lang, at siya na ang bahala sa pamilya. Pagkalipas ng isang taon, inilipat si Dushyant Singh sa ibang lugar. Noong umalis ka, bumalik sa dati ang paaralan ng alkalde. Pagdating ng araw ng pagsusulit, puno na naman ang pisara ng mga sagot, hayagang kinokopya ng buong klase ang mga sagot na parang walang nangyari, si Manoj lang. Ang naiiba, tahimik siyang nakaupo sa harap ng kanyang pagsusulit at hindi tumitingin sa pisara. Hindi rin siya tumitingin sa iba, nakayuko lang siya at sinasagutan ang sariling papel. Sa isip niya ay sariwa pa ang paalala ni Dushyant Singh na huminto na. Sa pandaraya, 3 taon siyang namuhay sa kakapusan, araw-araw na nag-aaral mula umaga hanggang gabi. Samantala, lalong naghirap ang kanyang pamilya. Hindi pa rin naibabalik sa trabaho ang kanyang ama, at hindi sapat ang pensayon ng kanyang lola. Napilitan ng kanyang ina na unti-unting ibenta ang mga gamit sa bahay. Ilang beses na gustong huminto ni Manoj sa pag-aaral para magtrabaho. Ngunit sa tuwing mangyayari iyon, pinipigilan siya ng kanyang ina at kuya at pinipilit siyang magpatuloy sa pag-aaral. Noong 2003, matapos makapagtapos ng kolehiyo, nagdesisyon si Manoj na lisanin ang Chambal upang kumuha ng pagsusulit para sa PCs na may layuning maging Deputy Superintendent of Police. Bago ang araw ng kanyang pag-alis, hinayla ng kanyang lola ang lumang bakal na ball na nakatago sa ilalim ng kama, at kinuha ang lahat ng kanyang ipon. Tahimik na nag-ipon si lola ng maraming taon at ibinigay ito kay Manoj. Sinabihan siyang gamitin ang pera para sa pagsusulit, at nagbilin na sa pagbabalik niya ay dapat nakasuot na siya ng uniforme ng pulis. Niyakap ng mahigpit ni Manoj ang kanyang lola, dala ang lahat ng pag-asa ng pamilya sa kanyang paglalakbay. Sa araw ng pag-alis, pinayuhan siya ng kanyang ina na ingatan ang sarili at huwag kalimutang magbalita sa kanila. Sumakay si Manoj sa bus para sa mahabang biyahe. Umupo sa tabi ng isang babaeng may kargang sanggol, at dahil sa pagod ay nakatulog siya. Pagdating sa huling hinto ay nagising siya ng bigla, at napansing wala na ang pulang backpack sa kanyang paanan. Sinabi ng driver na ang babaeng katabi niya ay matagal nang bumaba at dala ang bag na iyon. Si Manoj ay nagmamadaling bumaba para maghanap pero bigo siya. Sa loob ng backpack, iyon ang lahat ng ipon ng lola niya para sa kanyang pagsusulit. Nang mawala iyon, halos wala na siyang pagpipilian. Pero hindi pa rin bumalik si Manoj. Gumala siya sa hindi pamilyar na lungsod. Pagkatapos ay umupo sa harap ng isang coaching center. Kinabukasan, nang magbukas ang center, nalaman ni Manoj na kinansela ang PC's exam dahil sa pagtigil ng recruitment. Sa isang araw, nawala lahat ng pera mo, pati na ang pagsusulit na pinaglaanan mo ng lahat ng pag-asa mo. At wala ka ng pera para makauwi. Sa mga sumunod na araw, si Manoj ay gumala sa buong lungsod, hindi naglakas loob na tumawag sa bahay. Natulog siya sa kalye, nagutom ng maraming araw. Pagkatapos, isang beses, habang nakaupo sa labas ng isang kainan, nakita niya ang mga tao na kumakain sa loob hanggang sa hindi na niya makayanan. Sa wakas, si Manoj ay pumasok sa kainan at humingi ng makakain sa may-ari, nangakong magtatrabaho para pambayad. Binigyan siya ng may-ari ng isang plato ng kanin. Inubos ito ni Manoj agad, habang si Pandi na nakaupo sa malapit, ay pinagmamasdan siya. Pagkatapos kumain ni Manoj, ay iginiit niyang itanong kung ano ang dapat niyang gawin para mabayaran ang pagkain. Sinabi ng may-ari na hindi na kailangan, pero ayaw pa rin niyang umalis. Sakto namang nagbayad si Pandi para sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa, ikinwento ni Manoj na pumunta siya rito para mag-exam sa PCs. Pero nakansela ang exam. Nanakawan din siya ng dalang pera, kaya wala na siyang pambalik sa bahay. Pagkarinig nito, sinabi ni Pandi na nakansela rin ang exam niya. At papunta na siya ngayon sa New Delhi para maghanda sa UPSC. Hindi pa naririnig ni Manoj ang UPSC, nang malaman niyang ito ang pagsusulit para sa IAS at IPAS. Agad siyang nagtanong kung mas mataas ba ang IPAS sa posisyon ng pulis ng estado, na dati niyang pinupuntirya. Sinabi ni Pandi na mas mataas pa ang landas na iyon. Pagkatapos marinig iyon, si Manoj ay agad nagsabi na gusto rin niyang maging isang opisyal ng IPAS. Akala ni Pandi na nagmamayabang lang siya, ngunit si Manoj patuloy siyang nagtanong kung kailan aalis ang tren papuntang New Delhi at magkano ang pamasahe. Kahit alam niyang wala siyang pera, pumayag pa rin si Pandi na isama siya. Matapos magbayad sa kainan, isinakay niya si Manoj sa tren papuntang New Delhi. Ngunit nang makarating sila sa Makoji, Naga, kung saan nagtitipon ang mga naghahanda para sa UPSC, si Manoj ay tunay na nakita ang landas na kailangang tahakin.
Pagdating sa New Delhi, si Manoj ay sumunod kay Pandey palabas ng istasyon at natigilan sa nakita sa Mukherjee Nagar. Puno ng mga examinee na naghahanda para sa UPSC. Sa gitna ng napakaraming tao, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Manoj na napakaliit niya kumpara sa mga taong kasabay niyang nangarap sa parehong pagsusulit. Nang gabing iyon, sa loob ng masikip na popahan, si Manoj halos hindi nakatulog. Kinabukasan si Pandey at ang kaibigan niyang si Tutul ay nakita siyang nakatayo sa balkonahe, tulala. Isang maikling tanong lang ang sinabi ni Manoj. Sa dami ng tao, paano ako makakapasa sa pagsusulit? Agad silang dinala ni Tutul para makilala si Rajni, isang nakatatandang estudyante na nasa MAPOG. Naga na sa loob ng maraming taon at pamilyar sa pagsusulit. Sa maliit na silid na laging puno, nakaupo si Rajni sa gitna ng mga estudyante. Patuloy na sumasagot sa mga tanong ng dinala ni na Pandey at Tutul si Manoj. Naglaan pa rin siya ng oras upang ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa UPSC. Tinanong ni Rajni si Manoj kung nakapaglaro na siya ng ahas at hagdan. Nang tumango si Manoj, sinabi niyang ang pagsusulit sa UPSC ay parang ganoon din. Sabay turo sa chessboard, at nagsimulang magpaliwanag. Mula sa panimulang punto na preliminary round, si Rajni ay gumamit ng larong snakes and ladders para ipaliwanag ang landas patungo sa UPSC, kung saan may humigit kumulang 1.3 milyong aplikante taon-taon sa preliminary, ngunit mahigit 14,000 lang ang nakakaabot sa main exam. Mula roon, mahigit 2,800 ang tinatawag para sa interview. At sa huli, mga 1,000 lang ang nakakapasa. Para sa mga nag-aaral sa hindi, tulad ni na Manoj at Pandey, mas mahirap pa ang daan. Sa mga numerong iyon, pareho silang napatingin kay Rajni. Patuloy niyang sinabi na karamihan sa mga sumusubok ay bumabalik sa simula, tulad ng nakagat ng ahas sa laro. Kinuwento niya na siya mismo ay maraming beses na ring nabigo, bago niya naunawaan na kung gusto mong magpatuloy, kailangan mo ng sapat na malaking dahilan para kumapit hanggang dulo. Habang nakikinig kay Rajni, si Manoj ay naglakas loob na humingi ng tulong para makahanap ng trabaho. Sinabi niyang kapos siya sa pera, at handa siyang gawin ang kahit anong trabaho. Tiningnan siya ni Rajni, at binigyan siya ng trabaho. Maglinis ng banyo at mag-ayos ng mga libro para sa mga estudyante. Babayaran siya ng 280 rupees kada buwan at may kasama pang matutuluyan. Sinabi rin niya ng malinaw na kapag na-late siya ng 5 minuto ay babawasan ang kanyang sahod. Agad itong tinanggap ni Manoj. Para sa kanya, iyon ang una niyang trabaho sa New Delhi. At paraan din para makapanatili siya roon. Habang nagtatrabaho at nag-aaral para sa darating na pagsusulit ng gabing iyon. Bumili ng alak sina Pandey at Tutul para ipagdiwang ang unang trabaho ni Manoj. Hindi umiinom si Manoj. Habang nagsasalin ng alak si Pandey, sinabi niyang contractor ang kanyang ama. At gusto siyang maging opisyal ng gobyerno, para mas makakita ng pera sa hinaharap. Nang tanungin ni Manoj kung ano talaga ang gusto niya, nanahimik si Pandey sandali at sinabing gusto niyang lumabas sa TV. Gusto niyang maging host o artista. Nang mabanggit ang kanyang ina, sinabi lang niya ng mahina na kung buhay pa ito. Matagal na sana niya itong naikwento sa kanya. Hindi nagtagal, dumating na rin ang araw ng paglalabas ng resulta ni Rajni. Suot ni Tutul ang bago niyang pulang damit, habang hawak ang uniforme ng pulis, at sumama sa lahat para samahan si Rajni na tingnan ang mga marka. Sa harap ng board na puno ng mga pangalan, tahimik na hinanap ni Rajni ang kanyang pangalan mula simula hanggang dulo. Tapos naghanap ulit siya ng isa pang beses, pero wala roon ang pangalan mo. Iyon na ang huling pagkakataon na may tsansa si Rajni na mag-exam. 8 taon sa MAPOG Naga, 6 na beses sumabak sa pagsusulit. Pero sa huli, huminto pa rin siya bago ang finish line. Manoj nakatayo sa likuran niya, tahimik na nakatingin, at si Tutul ay hindi rin makapagsalita sa gitna ng sandaling iyon. Si Pandey bumaling para hanapin si Deep Mohan, ang nangungunang estudyante sa English sa preliminary exam, para batiin at magpaturo. Sinundan ni Manoj ang tingin niya, at naintindihan na mula sa sandaling iyon, magkaiba na ang kanilang landas. Pagkaraan ng ilang araw, dinala ni Tutul si Manoj sa isang tea shop sa tabi ng kalsada, na bagong bukas ni Rajni, na pinangalan ng Restart. Doon, si Rajni, sabihin sa mga kasabayan mong kandidato, na wala ka na ring pagkakataong makapasa, pero sila ay mayroon pa. Sabi mo kung ang isa sa kanila ay magiging opisyal ng pulisya, ay para ka na ring nanalo, at ang pagtuturo ay libre. Ang tanging babayaran lang ay ang bayad. Mula noon, ang tea stall ni Rajni ay naging lugar kung saan maraming examinee ang nagpupunta para matuto. Patuloy niya silang tinuturuan kung paano mag-review at sumagot sa UPSC. Hindi nagtagal, si Manoj ay sumabak sa kanyang unang preliminary exam. Bago ang araw ng pagsusulit, pinayuhan lang siya ni Rajni na manatiling kalmado sa pagsagot. Pagdating ng araw ng resulta, si Manoj
ay nag-check ng score at nalamang bagsak siya. Tahimik siyang lumabas habang si Rajni ay nagsabi lang ng isang bagay, mag-umpisa ulit. Mula noon, bumalik si Manoj sa kanyang dating buhay. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa library, naglilinis at nag-aayos ng mga libro. Pagkatapos, sa gabi, nag-aaral siya at tumutulong sa tindahan ng tsaa. Isang araw, sa isang pagbabahagi sa tindahan ng tsaa ni Rajni, dumating si Deep Mohan upang kausapin ang mga kandidato tungkol sa interview round. Sinabi niya na nang tanungin kung ano ang iniisip niya sa mga pader sa silid. Sumagot siya na wala siyang iniisip dahil ang panayam ay oras para ipakita ang tunay na sarili. Sa sandaling iyon, si Manoj ay pumasok na may dalang tray ng tsaa. Nakita siya ni Deep Mohan at nagkamaling tinawag siyang batang nagtitinda ng tsaa, Pandi. Agad niyang itinaman na si Manoj. Hindi siya waiter, kundi isa ring kalahok na tulad nila. Nang marinig ito, humingi ng tawad si Deep Mohan at sinabing kung kailangan ni Manoj ng tulong sa hinaharap, lapitan lang siya. Tahimik lang na tinanggap ni Manoj ang paghingi ng tawad. Ngunit mula sa sandaling iyon, mas naging mulat siya sa agwat, sa pagitan niya at ng mga kalahok na galing sa mas magandang kapaligiran. Mula noon, si Manoj ay lalong nagpersige sa kanyang landas. Sa sumunod na taon, si Manoj ay nagpatuloy sa pag-aaral at pagtatrabaho, habang si Pandi ay unti-unting nakasama sa grupo ng mga nag-e-exam sa Ingles. Minsan sa isang tindahan ng tsaa, nang makita niyang nagmamadaling umalis si Manoj para magtrabaho. Tinanong ni Naval si Pandi kung sino iyon. Sinabi ni Pandi na nakilala niya si Manoj sa istasyon ng Walyo. Noong panahong iyon, hindi mo pa alam kung ano ang IPAS. Pero desidido ka pa ring maging isang opisyal ng pulisya, kaya dinala kita sa New Delhi. Sinabi ko rin na bagsak si Manoj sa unang subok niya. Pagkarinig nito, minaliit ni Naval ang mga katulad ni Manoj na kumukuha ng pagsusulit. Sabi niya, galing pa sila sa iba't ibang lugar, na nagtatrabaho habang nagre-repaso para sa exam. Pero hindi rin naman naging opisyal ng IPAS. Tumahimik ang buong tistol. Narinig ni Rajni ang lahat at dahan-daang nagsalita. Tama ka na, galing sila sa mga mahihirap na probinsya. Mga anak ng mga tindera ng gulay, driver, at trabahador. Walang perang pampaaral sa magagandang school o mamahaling review center. Pero hindi sila dumating nang walang dala. Ang dala nila ay ang kanilang determinasyon at kagustuhang maging opisyal. Kahit na kailangan nilang maglinis ng aklatan o maglinis ng banyo para mabuhay. Hindi sila sumuko. Idinagdag ni Rajni na ang panalo o talo ay sa bawat isa. Ngunit kung ang isa sa kanila ay makarating sa dulo, iyon ay tagumpay para sa lahat. Pagkatapos marinig iyon, hindi na nagsalita si Naval. Ang mga nakaupo sa paligid ng tindahan ng tsaa ay tahimik na tumingin kay Rajni. Pagkatapos ng ikalawang preliminary exam, tiningnan ni Manoj ang resulta at nalamang pumasa siya. Habang hawak ang telepono, nanginginig siyang humiram kay Pandi para tumawag at ibalita ito sa kanyang ina. Natigilan si Pandi nang marinig kay Manoj na nakapasa siya sa unang round, at niyakap din siya para batiin. Dumating si Rajni para makibalita at bumati, at pinaalalahanan si Manoj na ang preliminary ay simula pa lamang. Kailangan mo nang humanap ng lugar para mag-aral ng seryoso. Para maghanda sa main exam ilang araw pagkatapos, si Manoj ay nagpunta sa review center na A to Z, kung saan nakapaskil ang mga larawan ng mga nakapasa sa IAS at IPAS. Ipinakilala ito ng tagapamahala bilang isang sikat na sentro, na may mga klase sa Ingles at Hindi. Si Manoj ay nagtanong agad kung pwedeng bawasan ang tuition fee, at sinabing wala siyang sapat na pera, ngunit handang gawin ang anumang bagay para makapag-aral. Sa huli, pumayag ang tagapamahala na magtrabaho siya habang nag-aaral. Habang tinutulungan niyang ayusin ang mga larawan, biglang nakita ni Manoj ang larawan ni Deep Mohan na nakasabit sa dingding. Agad niyang sinabi na mali ang larawang ito, dahil hindi naman nag-aral dito si Deep Mohan. Nang marinig iyon, agad hinailan ng tagapamahala si Manoj sa isang sulok at sinabing advertisement lang iyon. Binayaran ng sentro si Deep Mohan para maging kinatawan nila. Pagkatapos ay pinatahimik niya si Manoj at pinagpatuloy ang trabaho. Mismo sa A to Z Center, nakita ni Manoj ng personal na ang mga litrato ng mga matagumpay na estudyante sa dingding ay hindi naman totoo. Nang sabihin niya ng direkta sa isang magulang na si Deep Mohan ay hindi kailanman nag-aral doon, agad itong itinanggi ng tagapamahala. Hiningi ng lalaki na makita ang admission record ni Deep Mohan, pero tumanggi ang sentro. Sa huli, umalis siya kasama ang kanyang anak, binawi ang kanilang deposito at galit na umalis doon. Sumunod si Manoj sa labas at sinabi sa mag-ama na makakahanap din sila ng mas magandang paaralan. Bago umalis, tinanong ng dalaga ang pangalan ni Manoj. Sumagot siya at idinagdag na nag-aaral siya araw-araw sa library. Kung kailangan ni Vidya, pwede siyang lumapit. Bumalik sa aklatan. Naaalala pa rin ni Manoj ang maikling pagtatagpo. Pagkaraan ng ilang araw, dumating nga ang babae. Ang pangalan niya ay Shraddha.
Pagkatapos makita ang pinag-aaralan ni Manoj, nahulaan niyang nag-aaral ito ng engineering. Tinanong ni Manoj kung nakahanap na siya ng sentro. Sinabi ni Shraddha na naayos na ng kanyang ama. Nag-usap silang dalawa. Alam ni Manoj na taga Mussoorie siya, at dati ay gusto ng kanyang ama na mag-aral siya ng medisina. Ngunit pinili niya ang serbisyo sibil. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, biglang sumigaw ang may-ari ng aklatan. Pinapaalalahanan si Manoj na magtrabaho at sumigaw. Hindi ka dapat nakikipagkwentuhan sa oras ng Shraddha. Doon ko lang nalaman na si Manoj ay nagtatrabaho sa library habang nag-aaral para sa pagsusulit. Sinabi lang ni Manoj na nagtatrabaho siya sa araw at nag-aaral sa gabi. Pagkalipas ng ilang araw, sabay na pumasok sina Manoj at Shraddha sa klase ni Profesor Aurora. Sa unang araw pa lang, sinabi ng propesor sa buong klase, nasa napakaraming estudyante na naging opisyal. Iilan lang ang tunay niyang iginagalang. Dahil naniniwala siyang hindi mabibili ang kanilang integridad. Ipinaalala rin niya na ang mahalaga ay hindi ang posisyong nagpaparespeto sa atin ng iba, kundi ang pagiging karapat-dapat natin, upang igalang ang posisyong iyon. Bago magsimula ang lecture, tinawag ng propesor si Manoj sa harap, na ikinagulat ng buong klase, habang si Manoj naman ay kinakabahan dahil hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali. Ngunit pagkatapos, kinuha ng propesor ang sanaysay niya at sinabing ito ang pinakamagandang. Nabasa niya, at pinuri niya si Manoj, dahil sa pagiging komprehensibo at malalim nito. Kaya sa halip na bigyan siya ng tsokolate gaya ng dati, inabot niya sa kanya ang 2 piraso. Sa gitna ng palakpakan ng buong klase, bumalik si Manoj sa kanyang upuan dala ang gantimpala. Pagkaupo niya, tahimik niyang ibinigay ang 1 piraso ng tsokolate kay Shraddha, at nakangiti niya itong tinanggap. Pagkalipas ng ilang araw sa isang pagtitipon ng mga kaibigan, naglalaro ang lahat ng Truth or Dare. Turn mo na, Shraddha. Pumili ka ng challenge, at kumanta ng isang kanta ayon sa hiling ni Manoj. Tumahimik ang grupo para makinig, habang si Manoj ay nakatitig lang sa kanya nang hindi kumukurap. Pagkatapos ng pagkikita na iyon, si Manoj ay huminto sa isang tindahan ng mga lumang libro, at kinuha ang libro tungkol kay Pangulong Kalam. Pero ibinaba niya rin dahil kulang ang pera niya. Nakita iyon ni Shraddha. Maya-maya, tahimik niyang binili ang libro at ibinigay kay Manoj bilang regalo. Nagulat si Manoj nang tanggapin ito, at si Shraddha ay nagsabing naaalala niyang nabanggit niya ang Kalem. Kaya naisip niyang magugustuhan niya. Habang magkasama sa daan, ikinwento ni Shraddha kung bakit gusto niyang kumuha ng civil service exam. Noong internship niya sa ospital, may nakilala siyang isang batang babae na malubhang inabuso. At mula noon, naisip niyang kailangan niya ng sapat na kapangyarihan para protektahan ang mga taong katulad nito. Pagkarinig nito, tahimik lang na naglakad si Manoj sa tabi niya. Ngunit hindi nagtagal, isang hindi pagkakaunawaan ang nangyari mismo sa loob ng klase. Nang magtanong ang propesor, si Shraddha ay lumingon para hikayatin si Manoj, na sumagot at hindi sinasadyang nasabi sa klase na siya ay isang napakagaling na aerospace engineer sa mga paksang ito. Sinuri ng propesor ang record at itinuro na si Manoj ay nag-aaral ng literatura at hindi engineering. Biglang natahimik ang buong klase. Sa harap ng lahat, bahagyang inamin ni Manoj na ito ay isang pagkakamali. Sinubukan niyang ipaliwanag na noong nakaraang araw, si Shraddha, nakita siyang may hawak na aklat ng engineering kaya naisip niya iyon. Ngunit walang sinabi si Shraddha. Tahimik lang siya at ang pagitan nilang dalawa ay nagsimulang magbago mula noon. Nang gabing iyon, si Manoj, nakaupo siya mag-isa sa silid aklatan nang tawagin siya ng amo. Inihagis niya ang tumpok ng pera mula sa benta ng lumang papel sa mesa at tinanong kung nasaan ang nawawalang halaga. Kalmadong ipinaliwanag ni Manoj na ang halaga ay eksaktong tugma sa dami ng papel na naibenta. Ngunit iginiit pa rin ng amo na ninakaw niya ang pera. Hindi lang iyon, nagbitaw pa siya, mga panlalait at tinawag siyang anak ng magnanakaw. Nang marinig iyon, si Manoj ay hindi na nakatiis. Agad siyang nagalit, at sumigaw na hindi magnanakaw ang kanyang ama. Pagkatapos ay umalis siya sa trabaho sa aklatan. Pagkatapos noon, hindi na rin siya pumasok sa klase. Hinahanap siya ni Pandi sa lahat ng dako at sa wakas ay nakita si Manoj sa maliit na inuupahang silid kung saan siya nakatira at nagtatrabaho. Nang makita ang hirap ng buhay ng kaibigan, pinayuhan siya ni Pandi na lumipat at manirahan kasama niya para makapag-aral ng maayos. Pinayuhan din niya si Manoj na humingi ng tawad kay Shraddha bago siya umalis para sa preliminaryong pagsusulit, ngunit tumanggi si Manoj. Sinabi niya na makikipagkita lang siya kay Shraddha pagkatapos ng pangunahing pagsusulit. Sa ngayon, ayaw niyang makita siya. Nagpatuloy si Pandi, pinayuhan kitang huwag mong ibalik ang sarili mo sa simula, pero si Manoj ay hindi nagbago ng isip. Sa huli, umalis si Pandi at iniwan si Manoj na mag-isa sa madilim na silid, kasama ang kanyang pag-aaral at katahimikan.
Ilang buwan ang lumipas, habang nag-e-exam sa English, si Manoj ay sumusulat ng may kumpiyansa na napansin din ni Naval. Paglabas ng examination room, iginiit mo pa na sa pagkakataong ito. Tiyak na makakakuha ka ng tawag para sa interview, dahil nakita mo ang tamang sanaysay tungkol sa terorismo na inihanda mo. Ngunit nang tingnan ni Naval ang tanong, itinuro niya na mali ang pagkakabasa ni Manoj. Hindi iyon tungkol sa terorismo, kundi tungkol sa turismo sa India. Isang maling salita lang ang nagpawalang bisa sa buong pagsusulit. Pagkatapos ng pagkabigong iyon, umalis si Manoj sa New Delhi at nagpunta sa Mussoorie. Sinundan niya ang eksaktong daan na sinabi ni Shraddha para hanapin ang bahay nito. Nang makarating si Manoj, hiniling niya sa katulong na tawagin si Shraddha para sagutin ang telepono. Sa maikling pag-uusap, sinabi niyang dumating siya para humingi ng tawad. Nang tanungin ni Shraddha ang resulta ng kanyang pagsusulit, inamin ni Manoj na sumabli siya dahil mali ang pagkakabasa niya sa tanong. At si Manoj, sinabi ang matagal na niyang tinatago, na mahal niya si Shraddha, pero hindi siya sinuklian ni Shraddha. Sinabi lang niya sa katulong na sabihin kay Manoj na bumalik sa New Delhi. Nakatayo siya sa isang kakaibang bahay, hawak ang baso ng tubig sa kanyang kamay, at ang pagpupulong na iyon ay natapos na sa simula pa lang. Manoj, bumalik sa chambal at pagkapasok pa lang ng bahay ay tinanong na kung nasaan ang lola niya. Walang sumagot agad. Nang tumakbo siya sa loob, nakita niya ang lumang kahon na bakal na nasa sulok pa rin ng bahay, pero wala na ang lola niya. Sabi ng nanay niya, ayaw daw ipaalam ng lola niya. Kahit ang tatay niya ay hindi pinabalik. Bago siya pumanaw, ang tanging bilin niya ay si Manoj ay bumalik kapag suot na niya ang uniforme ng pulis. Narinig niya sa kanyang ina na maayos ang lahat sa bahay. Nagtatrabaho na ang kuya niya, at ang kapatid niyang babae ang nag-aasikaso ng bahay, hindi sila kinukulang sa pera. Alam ni Manoj na panlilinlang lang iyon. Umiyak ang kanyang ina at isang tanong lang ang kanyang narinig. Sa susunod na pag-uwi mo, naka-uniforme ka na ba? Bumalik sa New Delhi. Nagpatuloy si Manoj sa pagtatrabaho sa Hill Inga ng Harina. Kumikita siya sa araw, at nag-aaral sa gabi. Isang araw, sinabi ni Rajni na may naghahanap sa kanya. Ito ang kanyang ama, si Ramveer. Nakita niya ang silid ng kanyang anak na masikip at sinabihan itong umuwi. Sinabi pa niya na kung kinakailangan, babalik siya para gawin ang gusto ng pinuno ng bayan at pipirmahan ang anumang papeles na gusto nila, kahit ibenta pa ang mga buto sa black market para kumita. Nang marinig ito, natigilan si Manoj. Hindi mo matanggap na sumusuko ang iyong ama. Sabi mo, hindi walang saysay ang katapatan. At inulit mo ang mga salitang itinuro sa iyo ng iyong ama, na hindi sila sisuko. Tahimik si Ramveer, nakikinig sa kanyang anak, at mahinang inulit ang hindi natapos na tula kasama niya. Pagkatapos ng pagpupulong na iyon, mas lalong sumabak si Manoj sa mahirap na buhay. Nagtrabaho siya ng husto sa Hill Inga ng Harina, at ang natitirang oras niya ay ginugol niya sa pag-aaral. Habang naghahanda para sa pagsusulit, nagpapadala rin siya ng pera sa bahay, para tulungan ang kanyang ina at suportahan ang kanyang ama sa kaso. Isang araw, si Shraddha bumalik sa klase pagkatapos ng preliminary exam at kusang lumapit sa kanya. Humihingi ng tawad si Manoj dahil sa pagiging malamig sa kanya noon. Sinabi lang ni Manoj na tapos na ang lahat at panatilihin ang distansya. Sinabi niya na ngayon, kailangan niyang mag-focus sa pag-aaral dahil may responsibilidad siya sa kanyang pamilya. Gusto ni Shraddha na makipag-usap pa, pero sinabi ni Manoj na pagkatapos na lang ng exam. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang resulta ng preliminary exam. Bumagsak ulit si Pandi, at sa wakas ay nakapasa si Manoj. Si Shraddha ay agad na pumunta sa Hill Inga ng Harina para batiin siya. Ipinaalala niya na ang pagpasa sa preliminary ay simula pa lang. Mas mahirap ang pangunahing pagsusulit at inalok niyang pautangin si Manoj ng pera para makapag-resign at makapag-focus sa pag-aaral. Ngunit tumanggi si Manoj. Sinabi niyang galing sila sa magkaibang mundo. Tapos ipaliwanag na kailangan ko pang alagaan ang aking ina, ama, at ang buong pamilya. Sa huli, pinili pa rin niyang magtrabaho habang nag-aaral. Pagdating ng main exam, hindi kinapos ng oras si Manoj para tapusin ang lahat. Nang ilabas ang resulta, bumagsak ulit siya. Nang gabing iyon, si Manoj ay nakaupo sa tistol at nag-reboot, kasama si Shraddha nang dumating sina Pandi at Naval. Pumasa na si Naval sa main exam. Si Pandi naman ay nalulumbay matapos muling mabaygo sa Kalasinggan. Diretsahang sinabi ni Pandi na kung patuloy na mabibigo si Manoj, iiwan din siya ni Shraddha tulad ng iba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umalis si Shraddha. Tiningnan niya ng diretso si Manoj, at sinabing mahal niya ito, at sinabihan siyang lumabas at baligtarin ang mundo. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na tumakbo si Manoj sa gabi para hanapin si Deep Mohan. Nakatayo sa harap ni Deep, nagsumamo si Manoj sa kanya na tulungan siya sa huling pagkakataong ito. Nang marinig ito, agad na nag-examine si Deep, binigyan niya si Manoj ng papel at panulat at hiniling sa kanya.
Sa loob ng 8 minuto at 20 segundo, nasumulat ng 200 salita tungkol sa kanyang sarili. Akala ni Manoj ay madali lang ito. Ngunit pagkatapos ng oras, 70 salita lang ang naisulat niya. Tiningnan niya ang papel at sinabi, kung kahit sa pinakapamilyar na paksa, ang sarili niya ay hindi makasulat ng sapat si Manoj, paano pa kaya sa pangunahing pagsusulit, kung saan mas malalaking paksa ang kailangan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagtapos siya. Hindi pa nagagawa ni Manoj, tahimik siyang umalis doon at bumalik sa tindahan ng tsaa. Ikinwento ni Manoj ang kanyang pagkikita kay Deep Mohan. Pagkatapos marinig ito, si Rajni ay nagalit ngunit agad nagpa siya na huwag hayaang si Manoj ay magpatuloy sa pagtatrabaho at pag-aaral. Sinabi niya na linisin ang kanyang silid para kay Manoj. Sinabi niya na mula ngayon, kailangan lang niyang mag-aral. Siya na ang bahala sa pera at sa pamilya. Kunin mo muna bilang utang. Bayaran mo na lang kapag sumweldo ka na. Nang tumanggi si Manoj, pinigilan siya ni Rajni. Sabi niya, hindi lang ito laban ni Manoj, kundi laban ito nilang lahat. Pagkarinig nito, si Manoj ay natigilan at napaiyak. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, ay nagkaroon siya ng maayos na matutuluyan at isang mesa para makapag-aral kinabukasan. Kinabukasan, binigyan ni Shraddha si Manoj ng stopwatch. Sabi niya, mula ngayon, pindutin mo ito kapag nagsimula kang mag-aral at itigil kapag nagpapahinga ka. At araw-araw, dapat tumakbo ang orasan ng 16 na oras. Kinuha ito ni Manoj at nagsimula sa bagong regimen ng pagsasanay. Mula noon, ang buhay niya ay puro pag-aaral na lang. Regular na nagdadala si Tutol ng mga tala at pagkain, pati na rin ang hapunan. Sinabihan din siya ni Shraddha na kumain sa loob ng 8 minuto at 20 segundo. Iyon ay eksaktong ang oras na ginugol sa isang tanong sa pangunahing pagsusulit. Ganoon si Manoj. Paulit-ulit na ginawa ang routine na iyon araw-araw. Isang araw, si Shraddha ay nagdala kay Manoj ng mga tanong mula sa nakaraang 10 taon at sinabing aalis na siya para kumuha ng pangunahing pagsusulit ng pieces. Bago siya umalis, mahina niyang sinabi na mahal niya ito. Mula noon, muling nag-aral si Manoj. Dala-dala sa isip ang sinabi ni Deep na hindi niya ito magagawa. Maya-maya, ginaising ni Rajni si Manoj para sabihin na nakapasa si Shraddha sa pangunahing pagsusulit. Pagkatapos, may dumating pang balita na nakapasa rin siya sa interview at naging deputy collector. Nang marinig iyon, lalo pang nagpersige si Manoj sa kanyang pagsusulit. Nang matapos ang pangunahing pagsusulit, muling bumagsak si Pandi sa huling pagkakataon. Sa tawag sa kanyang ama, humingi lang siya ng tawad at narinig ang galit na pagbaba ng telepono ng ama. Sa sandaling iyon, masayang lumapit si Manoj at humiram ng telepono para ibalita ang magandang balita. Shraddha, dahil mahusay ang ginawa mo sa pagsusulit, pero hindi na napigilan ni Pandi ang kanyang galit. Ipinaalala niya na siya ang nagdala kay Manoj mula sa istasyon ng tren patungong New Delhi at tumulong sa kanya noong simula pa lang. Pero ngayon, si Shraddha lang ang inaalala ni Manoj. Natawagan ng hindi man lang kinukumusta si Pandi. Mabilis na nag-alab ang galit na nauwi sa pagtatalo. Nang banggitin ni Pandi ang ama ni Manoj, agad na lumampas sa hangganan ang pagtatalo. At mula roon, nagkawatak-watak na rin ang pagkakaibigan nilang dalawa. Hindi nagtagal, si Manoj ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina habang nagdiriwang ang pamilya sa balitang pumasa siya sa main exam. Ngunit dahil sa pagmamadaling matawagan, si Shraddha agad niyang ibinaba ang telepono. Pagtawag niya sa bahay nito, ang ina ni Shraddha ang sumagot. Sabi niya wala ka raw sa bahay. Pero agad na tumawag si Shraddha at binati ka. Sabi niya hindi siya makakasama kay Manoj sa New Delhi dahil narinig ng ama niya ang mga maling paratang tungkol sa inyong relasyon at naniwala siya rito. Ang sabi lang ni Shraddha, huwag hayaang makagambala ito kay Manoj. Mag-focus ka na lang sa iyong interview. Pagkababa ng telepono, agad na pinaghihinalaan ni Manoj si Pandi. Tinawagan niya ito, ngunit ang sumagot ay ang pulis. Agad na pumunta si Manoj sa istasyon at nakita na nakakulong si Pandi dahil sa kalasinggan at panggugulo. Humihingi pa ang pulis ng pera para palayain si Pandi. Kalmadong tinanong ni Manoj kung anong probisyon ang ginamit nila sa pag-aresto, may warrant ba sila o anumang ebidensya. Pagkatapos ay diretsahan niyang sinabi, hindi iyon multa, kundi suhol. Nagbabala ka pa na ang interview. Para sa iPass mo ay 1 buwan na lang, at kung si Do, ang unang dokumentong pipirmahan mo ay ang suspensyon ng pulis na iyon. Ang nakakataas ay nakarinig at agad na nakialam, at pinilit ang tauhan na ibalik ang pera. Si Pandi ay naging emosyonal ng palayain, dahil unang beses niyang makakita ng pulis. Kailangan niyang isauli ang maling perang natanggap, pero nang hawakan ni Manoj ang telepono mo, nakita niya ang history ng tawag sa bahay ni Shraddha. Tinanong niya ito ng diretso at inamin ni Pandi na siya mismo ang tumawag para man-Ira.
Pagkarinig nito, malamig na sinabi ni Manoj, na mula ngayon, huwag na siyang magpapakita sa kanya. Sa Mussoorie, sinabi ni Shraddha, nang diretsahan sa kanyang ama na nasaktan siya, dahil mas pinaniwalaan nito ang ibang tao. Ipinaalala niya na noong una, ang ama mismo ang nagtiwala, at hinayaan siyang mag-isang pumunta sa New Delhi para tuparin ang pangarap na maging lingkod bayan. Ngayon, gusto lang niyang makapiling si Manoj sa pinakamahalagang araw nito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, pumayag din ang ama. Sa araw ng interview, si Shraddha ay dumating sa New Delhi sa tamang oras habang sina Manoj at Rajni ay abala pa sa paghahanda. Tahimik na umalis si Rajni para magkita ang dalawa. Dinala ni Shraddha si Manoj para mag-ayos ng damit at inayos ang kanyang kwelyo bago ang interview. Bago umalis, dumaan si Manoj kay Pandi. Nagulat si Pandi nang makita kang lumitaw sa kanyang pintuan. Sinabi ni Manoj na dumating siya para magpasalamat, dahil kung hindi ka dinala ni Pandi sa New Delhi mula sa simula, hindi ka sana nakarating dito. Inanyayahan ka ni Pandi na pumasok sa bahay. Ngunit tumanggi si Manoj dahil kailangan niyang mag-interview kaagad. Ang tanging magagawa ni Pandi ay hilingin na maging maayos ang lahat para sa iyo. Nang makilala si Shraddha, humingi rin ng paumanhin si Pandi dahil sa pagtawag sa ama niya. Hindi na nagalit si Shraddha. Sinabi lang niya na dahil sa tawag na iyon, sa wakas ay sinabi ng ama niya na naniniwala siya sa kanya at pinayagan siyang pumunta sa New Delhi. Nang marinig ito, napatawa si Pandi. Naging magaan din ang pakiramdam ng tatlo bago pa pumasok si Manoj sa huling yugto. Bago pumasok si Manoj sa lugar ng interview ni Shraddha, binigyan ako ng sulat at sinabing buksan lang kapag nag-iisa. Sa waiting room, isang empleyado, pinayuhan ako na kung tatanungin ng konseho kung bakit bumagsak ako sa 12 baitang, huwag sabihin ang totoo. Sabihin mo na lang na namatay ang lola mo kaya hindi ka nakapag-aral. Mas magiging ligtas ka, Manoj. Narinig ko ito ngunit nagpa siya pa ring panatilihin ang katotohanan. Pumasok si Manoj sa silid. Kaharap ang 5 miyembro ng lupon, na pinamumunuan ni Dr. Mehta, nang tanungin tungkol sa kanyang pagkabigo sa 12 baitang. Frank kanyang sinabi na siya ay bumagsak, dahil sa taong iyon, hindi na nakakapandaya ang paaralan. Tulad ng dati, ang sagot ay nagpatahimik sa buong silid. Agad na nagpakita ng pagkainis si Mehta at pinalabas siya. Tumayo sa labas ng pinto, binuksan ni Manoj ang liham ni Shraddha. Sa sulat niya ay sinabi niyang kahit isa siyang opisyal ng IPAS o isang trabahador lang sa hilingan ng harina, gusto pa rin niyang makasama siya habang buhay. At tinanong kung papakasalan niya ito. Pagkabasa nito ay natulala si Manoj. Yumuko siya at tinanggal ang sapatos na nagpapahapdi sa kanyang paa. Mula pa kaninang umaga, huminga siya ng malalim at bumalik sa loob ng silid para sa interview. Sa pagkakataong ito, nang tanungin kung bakit pinili niyang magpakatotoo, sumagot si Manoj na ayaw niyang gumamit ng kasinungalingan para pagtakpan ang isa pang kasinungalingan. Ikinwento niya na nandaraya siya noon dahil hindi pa niya alam na mali iyon. Pero nagbago ang lahat, sabi mo mismo. Noong tinanggap natin ang 2 pwesto ng may katapatan, doon mo lang naintindihan na mas mahalaga ito kaysa sa unang pwesto na nakuha sa pandaraya. Mula noon, palaging nagsasalita si Manoj tungkol sa mga nakita niya sa kanyang bayan. Pandaraya sa paaralan, pang-aabuso sa kapangyarihan, at kung paano pinananatiling mangmang ang mga mahihirap para madaling makontrol. Nang atakihin siya ni Mehta, na mahina raw siya mag-Ingles at hindi angkop, sumagot si Manoj na ang wika ay instrumento lamang. At ang mahalaga sa isang opisyal ay ang integridad. Ginamit pa niya ang baso ng tubig sa mesa, para sabihing ang malinis na tubig ay mananatiling malinis kahit sa anong baso ilagay. Gaya ng isang lingkod bayan na dapat ay malinis. Malinis man ang pananalita, kapag tinanong kung bakit nila kailangang pumili ng taong bumagsak noong 12 baitang sa halip na sa mga mas mahusay na aplikante. Sabi ni Manoj, maaaring hindi siya mas magaling sa kanila, pero naiintindihan niyang mabuti ang mga nangyayari sa kanyang nayon, at kung bibigyan ng pagkakataon, gusto niyang baguhin ang mismong mga bagay na iyon. Pumunta tayo sa huling tanong. Kung sakaling bumagsak ka ulit ngayon, ano ang gagawin mo, Manoj? Ang sagot ko, ang layunin ko ay hindi lang maging opisyal ng IPAS kung hindi ako mapipili. Magiging guro ako sa probinsya. Tuturuan ko ang mga bata na huwag mandaya. Sabi ko, kung hindi ako pwedeng maging araw, ay gusto ko kahit papaano ay maging isang lampara, nagbibigay liwanag sa sarili niyang landas. Pagkasabi nito, nagpasalamat si Manoj sa lupon at lumabas ng silid ng panayam. Pagkalipas ng 1.5 buwan, hinayla ni Shraddha si Manoj para tingnan ang huling resulta. Hindi lakas ng loob ni Manoj na tumingin sa listahan kaya nanatili siya sa labas. Hinayaan niyang makipagsiksikan si Shraddha sa karamihan para hanapin ang pangalan niya. At halos sabay-sabay na sumabog ang masayang balita sa lahat ng dako. Nakapasa si Manoj Sharma sa IPAS, Pandi. Habang nakalib sa telebisyon, emosyonal na
Ibinalita ang tungkol sa kaibigan niyang bumagsak noong ika-12 baitang, naglinis ng banyo, at nagtrabaho sa hilinga ng harina, na ngayon ay isa na palang opisyal ng pulisya sa India sa kanilang bayan. Tumawag ang nanay, at nagtanong kung magsusuot ba siya ng uniforme sa susunod na pag-uwi, at sumagot si Manoj ng oo. Tumawag din ang tatay niya. Pagkarinig ng balita ay nagmadali siyang ipagpatuloy ang kanyang naudlot na gawain, pagkatapos ay isang review center ang lumapit sa kanya at nag-alok ng pera para palabasin ni Manoj na doon siya nag-aral. Ngunit hindi siya pumayag. Pagkatapos ay pinuntahan ni Manoj si Deep Mohan at sinabi lang ng maikli na nakapasa na siya sa IPAS. Isang taon ang nakalipas, suot ang bagong uniforme, si Manoj ay nagtungo kay Dushyant Singh at ibinigay kay Dushyant Singh ang unang wedding invitation. Tiningnan ng binata na dati tumakbo sa kanya para humingi ng tulong sa gitna ng gabi, na ngayon ay nakatayo na sa harap niya suot ang uniforme ng pulis. Natulala siya sa pag-realize na ang batang iyon ay tunay na nakarating. Sa araw ng kanyang kasal, umuwi si Manoj na sinalubong ng kanyang pamilya at ng buong bayan. Ang mga taong dati ang nang-api sa pamilya niya ay narito rin, si Chen Chok, sakay ng isang lumang auto-rickshaw, at si Manoj, mula sa pagiging estudyanteng naghahanda ng kodigo sa bubong. Sa huli ay naging isang opisyal ng IPAS, tulad ng ipinangako niya sa kanyang lola, sa kanyang mga magulang, at sa kanyang sarili.